Ito lang ang nakakatuwa dito mga ka-abroad, mga ka-ex-abroad, kapag ka ikaw ay may mga alagang mga manok. Yung tuwing magpapatuka ka, kita mo sila na excited na excited. Hanggang sinusundo pa ako ng mga ito mula doon sa bahay. Talagang lagi silang hindi mapalagi kapag ka oras na ng pagpapatuka sa kanila. Ayan o. Ang gaganda na kapag ka ganito na kalalaki yung mga pasisiw. And soon kapag ka nangitlog ulit itong mga inahin na ito, ay mas marami pa tayong papatukain ng mga sisiw. Nakakawala ng pagod kapag ka ganito yung sasalubong sa'yo kapag pupunta ka dito sa bahay kubo, dito sa kanilang pwesto. Yung nagkakagulo sila. Nakakalungkot naman kapag ka yung makikita mo na lahat nakatungo yung mga sisiw. Ibig sabihin may mga sakit, may mga lagnat, may mga sipon. Yun ang sabi nga heartbreaking masyado. Taig mo pa yung nabasted kapag ganun ang aabutan mo o sasalubong sa'yo kapag ka oras na pagpapatuka ng mga manok. Kapag yung mga sisiw mo nakatungo yung ulo, taas yung balikat, wala na yun. 99% ay bye bye. So yun nakakalungkot doon. Pero kapag ganito na masiglang masigla sila, talagang nakaabang. Ayan o. Itong ugali naman ito, lagi siyang aakit sa bubong. May pag-akit pa siya sa bubong. Oh. Ganyan lagi yan. Ganyan lagi ang style niya. Meron naman ditong isa na kapag may dala akong plastic, wala nang ginawa kundi butasin yung plastic na dala ko. Minsan nakakalimutan ko. Minsan may dala akong 2 kilo patuka. Ay, ubos. Talagang isang talon niya lang ay nabutas sa gitna. Nako, tapon lahat yung aking patuka. Wala na, pinabayaan ko na. Hinayaan ko na sila magpakabusog. At yung aking 3 mga malalaking manok naman, ayan. Dati ay hindi sila lumalapit sa akin, pero ngayon nakaabang na rin. Oh. Nakaabang na rin sila kapag nakikita nila ako na paparating. Alam na rin nila na it's feeding time. Ayan, ang gaganda na nila oh. Talagang sa tingin pa lang kita mo lang, ramdam mo na mayroon silang mayroon silang bagay, mayroon silang kakaibang size na tinatawag. Kumpara mo dito sa mga native na ito. Sa bagay, ito naman ay mga hindi na purong native, ay mga halong Texas itong mga inahin kong ito, kaya ang hirap magpalaki ng mga sisiw. Pero nakakaraos din naman na may lumalaki rin naman. Tulad nito, ang ganda nito. Yun naman ang tindig nitong tandang ko na to. Kaya lang ito yung ito yung payat. And nga pala yung ating kalamansi ay namumulaklak na. Ayan, may mga bulaklak na siya. Ibig sabihin yan, ilang linggo pa ay makakapag harvest na tayo ng kalamansi. First harvest natin ng kalamansi. Pero hindi na natin hihintayin ang ilang linggo pa, dahil nakita ko dito yung isang puno pa ng kalamansi ay eto na. Oh. Ayan. 4 na piraso na
malalaki na ganggajuli na yung ating kalamansi. So isang linggo na lang ito at mayroon na tayong first harvest ng ating kalamansi. So ayan, and bago pa mainip yung ating mga manok, mga sisiw, mga tandang at tinahin, tayo ay magpapatuka na. Ito yung ating pugaran, wala pang nangingitlog. So tara, let's patuka time ng ating mga sisiw. Ito na. Oh, ayan na. Okay. Ay. Tingnan nyo naman kung gaano katamilmil tumuka yung isang yan, oh. Wala pang natutuka. Oh. Paano siya tataba? Kaya ang ginagawa ko dyan ay ikinukulong ko sa hapon, tapos ako nilalagyan ng patuka sa kulungan. Ayun, nakakatuka siya. Pero ano, parang lumabo yung mata. Anong magandang solusyon dyan mga kabrod, mga kaeksabrod, sa manok na lumabo ang mata? Yan, oh, parang hindi siya nakakita. Napansin ko na yan, kaya ikinulong ko na siya. Kaya ikinukulong ko. Dito muna tayo. At nagwawala na itong mga manok na ito. Dami tayong mga tinali ngayon eh. Oh, ayan oh. Andun na naman siya, oh, ayan oh. Agala-agala siya pero hindi siya nakakatuka. So mamaya ang gagawin ko, ako huhulihin ko siya. Madali namang hulihin dahil nga malabo yung mata. Ay ikukulong ko na lang siya kasama ng isang dumalaga na ganon din ang style. Parang ganon din. Payat na payat din. Tamad ding tumuka. Ewan ko, malabo din siguro mata. Ayan. So yan mga kabrod, mga kaeksabrod, ang ating routine tuwing sasapit ang hapon. Mga papatuka tayo mga 4 to 4:30 oras ng patuka natin. Kasi pag sobrang hapon naman ay nabubulabog yung kanilang paghapon. Yung pag-akit nila sa mga puno, nabubulabog. So mas maganda pa ito, medyo maaga para makapag decide sila na maaga kung saan sila hahapon. Para yung mga sisiw ay mas maraming time na mag-try na makaabot doon sa hinahapon na ng mga inahin. Kasi minsan kapag wala ng oras ay kung saan na lang yumuyup-yup yung mga sisiw kapag hindi sila nakaabot doon sa hapunan ng kanilang inahin kapag gabi na. So yun ang purpose natin mga kabrod, mga kaeksabrod, kaya medyo maaga tayong nagpapatuka ng manok sa hapon. So ito, hulihin na natin yung isang tandang. Madali naman itong hulihin eh, pero parang ang hirap mong hulihin ngayon eh. Saglit. Ay! Patambilis siya ngayon. Sige mga kabrod, mga kaeksabrod, manghuhuli lang ako ng manok. Maraming salamat sa panonood. At magandang hapon sa inyong lahat. Bye bye.